kababayan, alam nyo bang kahit tunay na katawan ng itim na Nazareno ang ipinuprosesyon taon-taon, replika lang ang ulong nakakabit dito. Yan at iba pang trivia tungkol sa itim na Nazareno, hatid ng ating saksing si Mariz Umali. Daan-daang libong nakayapak na deboto ang sumasama sa prosesyon ng imahe ng Nuestro Padre Jesus Nazareno o mas kilala bilang itim na Nazareno. Pinaniniwala ang milagroso ang puon at ang sino mang may sakit na manampalataya at makahawak dito kahit sa lubid man lang na humihila sa karosa ay gagaling. Bukod pa sa matutugunan din ang ibang kahilingan ng kanilang puso. Pero bukod sa milagrong dala nito sa mga nananalig, mismo ang imahe ng puon ay puno rin daw ng himala. Sinasabi ang 17th century old life-size image ng Nazareno ay himalang nakaligtas sa iba't ibang sakuna, gaya ng sunog na tumupok sa simbahan ng Quiapo noong 1791 at maging ang napakalakas na lindol noong 1863 na nagpabagsak din sa Quiapo Church at maging sa Manila Cathedral. Because doon sa mga nangyaring mga gyera ng panahong una, maraming mga pinagdaan ng mga bombahan, nagkaroon ng mga fires. Yung sunog yung nangganap in 1791. May mga certain years na nagkaroon ng lindol dito at yung lindol na yon nakadamage talaga sa structure ng simbahan. Nag-survive ang image ng Nazareno doon sa mga nagdaang mga trahedya sa simbahan ng Quiapo. May isa pang milagrong ginawa umano ang puon sa mga deboto. During the Japanese time, ipoprosesyon daw ang Nazareno. Hindi mailabas-labas, hinihila, hindi mailabas-labas because yung pala, may mga Japanese soldiers. May mga kwento ring nabaril na ang kaliwang pisngi ng imahen dahil sa pag-aaway umano ng dalawang lalaki at di sinasadyang natamaan ng puon. Pero walang malinaw na dokumento para mabigyang katotohanan ng insidenteng ito. Alam nyo rin ba na hindi purong orihinal na imahen ang ipinaparada tuwing pista? Ang orihinal na ulo ng imahen ay nakakabit sa replika lang ng katawan nito at siyang nakalagay sa altar ng Quiapo Church. Ang replika naman ng ulo ay nakakabit sa tunay na katawan ng imahen at ito ang ipinoprosesyon. As years went by, dumami ng dumami ang mga deboto. So pag nagpo-prosesyon, medyo nawiwiken yung katawan ng Nazareno. So ang ginawa, naghinati. Noong araw pinaliliguan din umano ang Nazareno. Pinapahiran ng langis at nilalagyan din ng pabango ang katawan nito. 7 beses sa isang taon naman kung ito'y bihisan. And the purpose of the miracles is to lead us to a deeper relationship with our Lord. Sadyang mahiwaga at milagroso ang poong Nazareno at para sa mga nananalig at naniniwala sa kanya, hindi kailanman kailangan ng ano pa mang mga paliwanag. Pero higit sana sa hiling ang ating paglapit sa kanya, kundi ang lalo pang paglalim ng ating debosyon at pananampalataya sa poong may kapal. Ako po si Mariz Umali, ang inyong saksi. Para sa mga motorisang nais makaiwas sa traffic, makabubuti po na ngayon pa lang alamin nyo ang mga kalyeng daraanan po ng prosesyon. Ito po, mula sa Quirino Grandstand, kakaliwa ito sa Katigbak Drive, patungong Padre Burgos. Mula doon, kakaliwa uli ang prosesyon sa Taft Avenue, kanan sa Palanca Street at diretso sa Quezon Bridge. Kakaliwa sa Quezon Boulevard at daraan sa mga kalyeng Arlegui, Fraternal Vergara, Duque de Alba, Castillejos at Farnesio. Kakanan muli sa Arlegui at daraan sa Nepomuceno, Aguila at Carcer. Kakanan sa Hidalgo, patungong Plaza del Carmen, kaliwa sa Bilibid Viejo, patungong Puyat. Kakaliwa sa Guzman, kanan muli ng Hidalgo, kaliwa ng Barbosa. Daraan ng Quezon Bridge ang prosesyon patungong Globo de Oro. Kakanan po sa Palanca, kanan sa Villalobos, patungong Plaza Miranda at magtatapos sa Simbahan ng Quiapo. Susunod na rescue at yan ang mga pangyayaring tinutukan ninyo nag-iisang liga ng katotohanan. Ako naman, Arnold Clavio. At sa pamamagitan ng Newscoop, Twitter at Facebook, pwede po kayo maging bahagi ng paghahatid namin ng mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, walang bahid politika. Serbisyong totoo po lamang. Ako po si Vicky Morales. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.